Umani ng iba't ibang reaksyon ang pagtalaga ng palasyo sa mga miyembro ng binuo nitong Independent Commission for Infrastructure na sisilip sa mga questionabling flood control project. Nakatutok si Jonathan Andal. Kakaanunsyo lang ng palasyo ng mga miyembro ng ICI o Independent Commission for Infrastructure na mag-iimbestiga sa mga questionabling flood control project. Pero ang minorya sa Senado, nakikitaan daw ito ng conflict of interest. Tanong ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano, maipapangako ba ng mga nasa ICI na hindi sila tatakbo sa national position sa 2028? At kung tatakbo ay gagamitin bang alas ang pagiging miyembro ng komisyon? Aniya, susuportahan lang ng minority ang ICI kung ang mga miyembro nito ay walang bahid ng politika at walang koneksyon sa malalaking negosyo. Ilan daw kasi sa mga ini-interview na sinasabing credible na personalidad ay parte raw ng conglomerate at nagtatrabaho sa mga oligarch o mayayamang may sari-sariling interest. Hindi pa malinaw kung sino tinutukoy rito ni Cayetano. Ang minority leader naman sa Kamara na si 4-piece party list Representative Marcelino Libanan, babantayan daw ang trabaho ng ICI para matiyak na hindi lang sa mga report at rekomendasyon matatapos ang investigasyon, kundi dapat may managot at makulong. Nagpahayag naman ng suporta kay Magalong ang Quezon City Local Government. Kasama ni Magalong si Quezon City Mayor Joy Belmonte sa grupong Mayors for Good Governance. Buo raw ang tiwala niyang malaki ang may tutulong ni Magalong sa investigasyon at pagbibigay linaw sa papel ng LGU sa kalakaran sa flood control projects. Handa raw makipagtulungan ng Quezon City LGU sa ICI. Sabi naman ng grupong Right to Know, Right Now na nagsusulong ng freedom of information, dapat maging transparent ang ICI at isa publiko ang mga makukuha nila sa investigasyon. Matapos ang ICI, inaabangan din daw nila ang pahayag naman ng itatalagang susunod na ombudsman dahil mahalaga raw na maging katuwang ito ng ICI. Parang ating last line of defense in graft and corruption is the ombudsman. They should remain independent but they should cooperate and coordinate. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras. Ngayong gabi na ang pagbabalik ng The Voice Kids. Bukod sa power vocals, dapat ding abangan ang different feels na hatid ng show. From the young aspiring talents to the set of old and new mentors. Ang pasilip dyan sa chika ni Aubrey Carampel. It's an all-new season, kids. Ang stage, handang-handa saya, lungkot, kaba, at paghanga sa mga batang aspiring singer. Tiyak daw ang roller coaster of emotions sa The Voice Kids Philippines. Ayon kay returning mentor na si Asia's limitless star, Julian San Jose. Maraming tawaan, maraming iyakan, maraming bardagulan. Abangan nyo kasi sobrang talented ng mga bata. Yes, they deserve it na to be known not just here but all over the world. Tiniyak naman ni Billy Crawford na ready silang coaches na tumayo as big brothers and sister ng mga bata, especially their soon-to-be mentees. They're as innocent and as organic as they can get kasi yung wala kung maiiyak sila, maiiyak ka din. Kung matutuwa sila, matutuwa ka. Para kay Gen Z hitmaker Zach Cabudlo, same but different ang feeling sa kanyang pagbabalik sa The Voice Kids as a former contestant and now as a coach. It's a different experience po for me in that aspect. Pero feeling ko po it's gotta be the same feeling with these kids na yung kaba, siyempre yung pressure na nakatalikod pa lang kami. Challenge accepted para kina Miguel and Paolo Guico ng Ben & Ben ang pagiging bagong coaches sa The Voice Kids Philippines. Talagang ibang klase yung talent nila, yung puso nila, yung mga kwento nila. For sure, may mapupulot po kayo na lessons from these kids. Ang masasabi ko lang po ay, 2 is better than 1. Nagbabalik din as host si Kapuso Primetime King Ding Dong Dante sa The Voice Kids Philippines. Simula ngayong 7 p.m. pagkatapos ng Bubble Gap. Aubrey Carampel, updated to showbiz happenings. Feeling overload ang hatid ng duo ni Mika Salamanca at Brent Manalo sa isang fan event. Enjoy naman si Barbie Fortesa sa kanyang me time sa gitna ng kanyang busy schedule. Narito ang aking chika. Wala na siya sa kumpanya. You're looking at the new CEO of Velma Beauty. Mula sa palabang Noreen sa Beauty Empire. Welcome to the Contrabida Academy. Hanggang sa campy role as Gigi sa Contrabida Academy. Where your taray and your sungay lead you to the top of the
class. Another character to devour ang sa showcase ni Barbie Fortesa sa kanyang next film project na sabi niya ay isang career milestone for her. Bisiman, tinitiyak daw ni Barbie na may me time pa rin siya. I am so fulfilled right now as an actor and as a person. Parang feeling ko buong-buo ako ngayon. My heart is so happy. What makes Barbie whole? Ang dami ko nang nilulook forward sa kada araw na gumigising ako. Mahal na mahal ko yung sarili ko. So alam ko kung saan ako pupunta. Alam ko kung ano yung gusto kong gawin. Finally po, nakita-kita na tayong lahat. Happy heart din ang PBB Celebrity Collab Edition big winners na sina Mika Salamanca at Brent Manalo. Nang makipagkulitan ng Team Breca, aka Nick Brent, sa kanilang supporters. Salamat po sa pagpunta sa kasal na. May bonus pang kilig ayuda. Sobrang papasalamat po kami. Even yung setup po, even yung mga damit po nila, pinagandaan nila lahat ng efforts. Kung di po dahil sa inyo, wala po kami dito. Si Max Collins naman blooming and slaying sa kanyang Reels Online. Tanong ng netizens, kamusta naman ang love life ni Max? I don't know, it's okay naman so far. Yun lang. Yun lang, that's it. I don't know what else to say. Yun na yun. And that's my Chika this weekend. Ako po si Nelson Canlas. Pia, Ivan.